Lukas Kabanata 7. Nang matapos ni Jesus ang kanyang mga sinabi sa mga tao, pumasok siya sa Capernaum. Sa may isang senturyon doon na may alipin na mahal niya, at ito'y may sakit at malapit ng mamatay. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng mga matatandang Hudyo upang hilingin kay Jesus na pumunta at pagalingin ang kanyang alipin. Father, pagdating nila kay Jesus, taimtim nilang hiniling. Karapat-dapat siyang pagbigyan. Mangi sapagkat mahal niya ang ating bayan at siya pa ang nagpatayo ng ating sinagoga. Sumama si Jesus sa kanila. Ngunit nang malapit na siya sa bahay, nagsugo ang senturyon ng mga kaibigan upang sabihin, Panginoon, huwag ka nang mag-abala sapagkat hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa aking bahay. Only. Kaya hindi ko rin itinuring ang sarili kong karapat-dapat na lumapit sa iyo. Sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako man ay nasa ilalim ng kapamahalaan at may mga kawal akong nasasakupan. Sinasabi ko sa isa, humayo ka at siya'y humahayo, at sa iba, halika at siya'y lumalapit. Naiba nang marinig ito ni Jesus, siya'y namangha at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel ay hindi ako nakatagpo ng ganitong kalaking pananampalataya. Pagbalik ng mga sinugo sa bahay, natagpuan nilang magaling na ang alipin. 11 Kinabukasan, pumunta si Jesus sa bayan ng Nain, kasama ang kanyang mga alagad at maraming tao. 12. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may inilalabas na patay, nag-iisang anak ng isang balo. Maraming tao ang kasama niya. 13 Nang makita siya ng Panginoon, nahabag siya at sinabi, huwag kang umiyak. Chapter 14. Lumapit siya at hinipo ang kabaong, at tumigil ang mga nagdadala. Sinabi niya, Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Pinsan na upo ang patay at nagsimulang magsalita, at ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. 16. Natakot ang lahat at niluwalhati ang Diyos, isang dakilang propeta ang lumitaw sa atin. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. 17 Kumalat ang balitang ito tungkol sa kanya sa buong Judea at sa mga karatig lugar. Amen, ipinabalita ng mga alagad ni Juan ang lahat ng ito sa kanya. 20. Tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at isinugo kay Jesus upang itanong, Ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? 20 Pagdating nila kay Jesus, sinabi nila, Pinapunta kami ni Juan Bautista upang itanong, Ikaw ba ang darating? 21. Sa oras na iyon, maraming may sakit, may kapansanan, at sinasapian ng masasamang espiritu ang pinagaling ni Jesus, at binigyan niya ng paningin ang mga bulag. Tab 22. Sumagot siya, Ibalita ninyo kay Juan ang inyong nakita at narinig. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketongin ay nililinis, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay binubuhay, at ang mabuting balita ay ipinangangaral sa mga dukha. Mapalad ang hindi natitisod dahil sa akin. 23 Mapalad ang hindi natitisod dahil sa akin. Kainday akti. Pag-alis ng mga sugo ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Ano ang pinuntahan ninyo sa ilang upang makita? Isang tambo na inuugoy ng hangin? 25. O isang taong nakadamit ng mararangya? Ang mga nakadamit ng marangya ay nasa palasyo. 26 Ano nga ang pinuntahan ninyo? Isang propeta? Oo, at higit pa sa propeta. Ay 7 siya ang tinutukoy. Narito, sinusugo ko ang aking sugo. 28 Sinasabi ko sa inyo,
walang sino mang ipinanganak sa babae na higit kay Juan, ngunit ang pinakamaliit sa kaharian ng Diyos ay higit sa kanya. Sa 29. Nang marinig ito ng mga tao, pati ang mga maniningil ng buwis, kinilala nilang matuwid ang Diyos sapagkat sila'y nabautismuhan ni Juan. Tarwasa. Ngunit ang mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa kanila sapagkat hindi sila nagpabautismo. 31. Sinabi ng Panginoon, "Sa ano ko ihahambing ang mga taong ito?" 32. Sila'y tulad ng mga batang nakaupo sa pamilihan na nagsasabi, "Tinugtugan namin kayo ngunit hindi kayo sumayaw, kumanta kami ng panaghoy ngunit hindi kayo umiyak." 33. Sapagkat dumating si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay ni umiinom ng alak at sinasabi ninyo, may demonyo siya. 30. Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi ninyo, matakaw at lasenggo, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. 35. Ngunit ang karunungan ay pinatutunayang tama ng lahat ng kanyang anak. 30. Inanyayahan si Jesus ng isang Pariseo upang kumain sa kanyang bahay. Pumasok siya at naupo sa hapag. 30. May isang babaeng kilala sa lungsod bilang makasalanan. Nang malaman niyang si Jesus ay nasa bahay ng Pariseo, nagdala siya ng pabango. 38. Lumapit siya sa likuran ni Jesus, umiiyak, at binasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinagkan, at pinahiran ng pabango. 29. Nang makita ito ng Pariseo, sinabi niya sa sarili, kung propeta ito, malalaman niya kung anong klaseng babae ang humahawak sa kanya. 40. Sumagot si Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. 41. May dalawang may utang sa isang nagpapautang. Ang isa'y may utang na malaki at ang isa'y kaunti. 42. Nang hindi sila makabayad, pinatawad silang pareho. Sino sa kanila ang mas magmamahal? 43. Sumagot si Simon, ang pinatawad ng mas malaki. 44. Sinabi ni Jesus, tama ka. At sinabi niya tungkol sa babae, ang maraming kasalanan niya ay napatawad na, kaya siya ay nagmahal ng lubos. 47. Ngunit ang kaunting pinatawad ay kaunti ang pagmamahal. 48. Sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. 50. At sinabi ni Jesus sa kanya, ang iyong pananampalataya ang nagligtas sa iyo, humayo kang payapa.